All of us have a problem. And yet, what is our desire? We want our problems to turn into praise. Wala naman tao na gusto niyang nananatili yung problema niya. Di po ba? Nais ng bawat isa ng ating mga pighati ay maging pagpupuri. But that is the question. How can we turn our problem into praises? How can we transform our sadness into joy? How can we turn our tears into smiles? The simplest answer is to pray. But do not just only pray. I invite you to pray, to bring your prayers to the altar of God. Pag tayo ay nananalangin, dalhin natin ang ating mga dasal, ang ating mga hiling sa altar ng Panginoon. What is the altar? It is an acronym. A-L-T-A-R. Each letter stands for something. Altar is a process of how we should pray to transform our current life now so that we can be more blessed. And I want you to remember each word of the first letter of that word, altar. A. The first step is ask God. Humiling sa Diyos. Sabi ni Jesus, whatever you ask in my name, I will give it to you. You have not received because you have not asked in my name. Paano papalitan ng Diyos ang nangyayari sa iyong buhay? Hindi mo naman hinihingi, hindi mo naman sinasabi sa Panginoon. Kahit na alam po ng Diyos ang laman ng ating puso, tandaan niyo po, kailangan pa rin natin sabihin sa Kanya. Because to ask is an act of will. Hindi po makakapanghimasok ang Diyos sa ating buhay kung hindi natin hahayaan na pumasok ang Diyos. Hindi tayo papakialaman ng Panginoon kung hindi natin siya hahayaan na makialam sa ating buhay. At kung gusto natin na tulungan tayo ng Diyos, kailangan mag-umpisa sa atin. Paano? Sa pamamagitan ng ating paghingi, sa pamamagitan ng ating pagsasalita, sa pamamagitan ng ating pagsasabi. Tandaan nyo din po na ang ating mga dila ay ang ating manibelas sa buhay. The Bible is very clear about that. It describes the tongue as the rudder of the ship na kokontrol ng dila ang direksyon ng iyong buhay. Depende sa iyong pagsasalita. Kaya naman kung sinasabi mo sa Diyos kung ano ang iyong hinihingi, kung ito naman ay talagang mabuti at makakapagbigay ng kapurihan at kalwalhatian sa Diyos, bakit hindi niya ibibigay sa iyo yon? That is the first step. We have to, letter A, ask God. Second step, letter L, let go. Bumitaw ka. Kailangan natin maunawaan mga kapatid na hindi tayo makakatanggap ng bago kung tayo ay nakahawak pa rin sa luma. Wala kang matatanggap na marami kung ikaw ay nakakapit sa kakaunti. Amen? Go back to the stories in the Bible. Tandaan niyo po si Abraham, hindi niya naisakripisyo yung tupa doon sa bundok kung hindi mo na niya inalay ang kanyang anak si Isaac. Maaalala niyo din po, di natuwa ang Diyos at hindi niya binasbasan si Abel kung hindi din niya inalay yung mga pinakamaganda, pinakauna sa kanyang mga alaga. Bakit hindi nagustuhan ng Diyos yung alay ni Cain? Kasi nag-alay siya, hindi ito yung una, hindi ito yung pinakamaganda. At alalahanin natin ang milagro ni Jesus. Dumami lang ang maraming pagkain. Merong isang maliit na bata ang nag-alay doon sa kanyang baon. 5 maliit na tinapay, 2 isda. So if you want something to be transformed in our life, the second step is letter L at the altar. Let go. Stop holding on to old things. Stop holding on to the past. Stop holding on to the material things. But let go. Surrender everything to God. And God will give you something new, something better. Amen? Bitawan mo sa Diyos ang iyong hiling para mabigyan ka niya ng sagot. Pangatlo, third step, letter T, trust God. Trust God. Many times we cannot trust God. Why?
because we do not see God. But it does not mean that when you do not see something, it does not exist. Hindi naman ibig sabihin na di mo nakikita, hindi yan totoo. Maraming mga bagay sa ating buhay, hindi natin nakikita pero alam natin totoo. Nandiyan ang kuryente, di mo nakikita pero alam mo totoo. Nandiyan ang hangin, di mo nakikita pero alam mo na gumagalaw ito. Nandiyan ang utak mo, ang isip mo, di mo nakikita pero alam mo totoo. Kailangan tayo magtiwala sa Diyos kahit na hindi natin siya nakikita. Dahil hindi rin maibibigay ng Diyos sa iyo kung hindi mo siya pinaniniwalaan. The foundation of whatever you want God to give you is a deep trust. Bago gumawa ng milagro ang Panginoon, kung maalala niyo po, sa mga sinasagot niya ng hiling, palagi niyang tinatanong, do you trust me? Naniniwala ka ba? At pag sumagot sila na naniniwala sila, dun palang nangyayari yung kanilang pinagdarasal. Madalas po, naririnig ko sa mga may problema ito, Father, para bang nahuhulog ako? Parang nahuhulog ako. Pag ako'y nakahiga, para bang nahuhulog ako? There is a good reason why we feel that way. Pag tayo po ay mayroong pinagdadaanan na pagsubok. Nahuhulog, hindi dahil ikaw ay nababaon sa iyong mga problema. But God allows you to feel that you are falling because He wants to catch you. Remember that trust is the experience of a little child being thrown at the air. Ang bata, pag hinagis siya ng kanyang magulang, hindi ito umiiyak. Pero ano po ang kanyang itsura? Anong kanyang nararamdaman? Tuwa, galak. Bakit siya natutuwa? Kasi alam niya, pag nahulog siya, sasapuhin pa rin siya. Yayakapin pa rin siya. Sasaluhin siya ng kanyang magulang. That is what trust means. It means you know that God will catch you. It means you know God will help you. It means you know God will not allow you to suffer very long. The third ingredient, T, trust God. Fourth, letter A in the word altar is to accept it is not yours. Tanggapin mo ano man ang nangyayari sa iyong buhay ngayon. Hindi sa iyo yan. Kaya nahihirapan ka kasi inaangkin mo, sinasarili mo. Kaya nabibigatan ka kasi binubuhat mong mag-isa. Again, surrender it to God by saying, I accept this is not mine. Lahat ng nasa iyo, kayamanan, tagumpay, tuwa, ganun din po. Lungkot, problema, pighati. Sa Diyos lahat ng yan. Kung ikaw man ay may problema sa asawa mo, sabihin mo, Panginoon, di ba ikaw ang gumawa nito? Problema mo din ito. Tulungan mo ako. Kung may problema ka sa pera, sabihin mo, Panginoon, ikaw ang may gawa ng lahat ng kayamanan. Ikaw ang may gawa sa akin. Hindi ko lang problema ito, problema mo ito. Kung meron ka man sakit, sabihin mo, Panginoon, nasasaktan ako, nasisira ang katawan na ito, na sa'yo. Sinong may problema? Hindi lang ako, problema mo ito. When you accept that what is happening in your life is not only yours, but ultimately it is with God, it is for God, then your life will change. Hindi mo masyadong pepersonalin ang mga bagay-bagay sa iyong buhay. Magiging magaan ang iyong pinagdadaanan dahil alam mo, bandang huli, sa Diyos lahat ng yan, hindi sa iyo. Huwag mong aangkinin para hindi ka magbigatan. Amen? Kahuli-hulihan. Fifth letter, letter R. Rejoice to God always. Matuwa, magalak. Napakadaling sabihin po, no? Napakahirap gawin. Alam naman natin na napakarami natin mga lungkot na pinagdadaanan. Pero bakit mahalaga na sa gitna ng ating mga problema tayo ay dapat ngumiti, magalak, matuwa? Because our joy in the midst of our problems is a proof that we trust God already. Amen? Ang taong umiiyak, taong walang nakikitang pag-asa. Di po ba? Pero pag ngumingiti ka, pag tumatawa ka, pag nagagalak ka, alam mo, kapalapit na ang tutulong sa iyo. Di po ba? So, even if it is very difficult, try, rejoice, be happy.
Prove that you believe that God has the power to transform anything in your life. So my dear friends, this is really the key to transform our problems into praise. Pray going to the altar of God. A, ask the Lord always. L, let it go. Surrender everything to God. P, trust God always. A, accept it is not yours. Do not be burdened by so many things. And R, rejoice always. Every day, go to God's altar and you will be blessed by His grace. Sino ka kung hindi ka nasaktan? Ano ka ngayon kung hindi ka nahirapan? Nasaan ka kaya ngayon kung hindi ka nasubukan? My dear friends, remember that every struggle in your life has shaped you who you are today. Your pains and your struggles had made you stronger. So be thankful not only for the joys in your life, but also for your pains. Tandaan mo kung sino ka ngayon, kung ano ang nasa iyo ngayon, kung nasan ka ngayon. Ito ay dahil sa iyong mga pagsubok, problema, at sakit na naranasan sa buhay. Amen? Kaya dapat magpasalamat ka sa mga naranasan mo kahit na gaano kahirap man ito, dahil ang mga ito ay biyaya pa rin galing sa Diyos. May kakilala po ako. Kwento niya nung nag-aaral po siya sa Maynila bilang working student, dahil mahirap lang sila, nakipagtrabaho din po siya sa isang karinderya. At araw-araw, bago siya pumasok at bago po siya mag-aral, pumupunta po siya sa Baclaran at sa Quiapo. Nananalangin sa mahal na ina, nananalangin sa ating Panginoong Jesucristo ang Nazareno. Umiiyak daw siya dahil tinatanong niya, Panginoon, bakit ang hirap naman ng buhay na binigay mo sa akin? Bakit hindi ako pinanganak na mayaman, na magaan ang aming buhay? Bakit ganyan ang kabuhayan ng aking mga magulang? Sila'y nakikipagtanim. Bakit kailangan kong paghirapan ang mga bagay-bagay sa aking buhay? Nag-aaral na ako, nakikipagtrabaho pa ako, umiiyak po siya, nadidepress, nalulungkot, dahil hirap na sa pag-aaral, pagod na pagod pa sa pagtatrabaho. At araw-araw, sa dasal, sa panalangin, sa pagsisimba, iniiyak po niya ito sa Diyos. Naghahanap ng sagot. At alam niyo po ba kung ano nangyari? Ngayon kung ano na po siya, naging very successful na po siyang businesswoman. Napakarami po niyang food chains. Meron po silang construction company. Meron siyang lending company. Meron siyang eskwela. Napakarami niyang tinutulungan na tao. At na-share niya sa akin, sabi niya, Father, ngayon ko na naiintindihan, ngayon ko na nauunawaan, na kailangan ko palang dumaan sa hirap, sa sakit, sa pagsubok para umangat. Kailangan kong gumapang para makamtan ko ang tagumpay. Nasa tuktok siya ngayon dahil nag-umpisa siya sa mahirap. Kaya nga po, ito ang paalaala sa atin. Kung nahihirapan ka, tignan mo ang ating Panginoong Hesukristo at gayahin siya. Huwag matakot sa sakit. Huwag matakot sa krus ng buhay. Do not be afraid of pain. Do not be afraid, do not fear embracing your cross in life. Because the more that you're afraid of pain and struggle, the more you will struggle and experience pain in your life. May kasabihan, sabi po, he who fears suffering is already suffering from the fear. Ang natatakot na masaktan ay nasasaktan na sa kanyang takot. Amen? Para saan ba ang sakit at hirap ng buhay na ito? What is the purpose of pain? Bakit ginawa ng Diyos ang ating buhay at nilagyan din ng sakit at paghihirap? Kung talagang mahal tayo ng Diyos, bakit hindi na lang niya inalis? Kasi kailangan po nating tandaan, hindi naman talaga masama ang sakit, ang paghihirap. Pain
is not all bad. Kasi kung masama ito, hindi dapat niyakap, hindi dapat binuhat ng ating Panginoong Hesukristo ang krus. Tandaan niyo po yon. Mabuti ang sakit at ito ay tinanggap ng ating Panginoon. Remember, my dear friends, that pain is necessary to grow, to succeed, to be saved. Because the fact is, you cannot grow without pressure. Hindi ka pwedeng lumago. Hindi ka pwedeng umasenso na hindi ka nabibigatan, na hindi ka nahihirapan. Kung paano ang mga halaman ay tumutubo dahil po sa liwanag, kailangan din ng halaman ng puno, ng ulan, ng gabi. At yan po ang ating mga problema. Yan ang ating mga paghihirap. Our pains, our suffering, our trials are the rains in our life. Yan ang mga ulan, yan ay ang mga gabi, kadiliman ng ating buhay. At kailangan natin yan para tayo ay umasenso, para tayo ay lumago sa buhay na ito. Remember that no one can become successful without undergoing pains and trials. Ang kasabihan nga ay, life is easy when you live it hard, and life becomes hard when you live it easily. Bakit nahihirapan ka ngayon sa iyong buhay? Dahil gusto mo palagi madali at magaan ang iyong buhay. Pero pag tinanggap mo ang bigat, ang hirap ng buhay ngayon, magiging madali ang buhay mo pagdating ng araw. Amen? Pains and struggles are a good sign that we are growing, that we are moving forward to success and to happiness. Kung paano po, di ba pag tumutubo ang ngipin, napakasakit ng iyong nararamdaman. Pag meron kang nararamdaman na sakit sa iyong buhay, yes, you may be paying for a sin, for a mistake, pero tignan mo din ito. Baka yan ay isang sinyalis na pinapalago ka ng Diyos. Na gusto ng Diyos na ikaw ay umangat ngayon sa iyong buhay. Alam yan na mga nagpapakapayat, na mga nag-e-exercise, hindi po ba? Kung hindi sumasakit ang kanilang katawan, ibig sabihin hindi effective ang kanilang pag-e-exercise. Amen? Kung hindi ka napagod sa iyong pagtatrabaho, ibig sabihin wala kang ginawa sa iyong negosyo. Amen? Kung hindi ka pinagpawisan sa bahay, anong ibig sabihin? Ikaw ay nagpahinga lang at wala ka talagang ginawa para maayos at malinis ang iyong bahay. Amen? Sa isang nag-aaral, pag hindi sumakit ang ulo niya, anong ibig sabihin? Hindi niya ginamit ang kanyang isip. Hindi talaga siya nag-aral. Ang ating sakit na nararanasan, yan ay tanda na may nangyayaring mabuti at pagbabago sa atin. The question is, where do you feel the pain now in your life? Saan ka nasasaktan ngayon sa iyong buhay? Tandaan mo, where there is pain, there is also growth. Yakapin mo, kamukha ni Kristo, ang iyong sakit at paghihirap ngayon. Dahil yan ay daan ng iyong tagumpay, ng iyong saya at kaligtasan.